Critical ngayon sa ospital ang isang batang taga Navotas matapos siyang matagpuang duguan, bugbog sarado at may mga hiwa sa katawan. Hawak na po ng pulisya ang suspect na ilang beses kinumpirma ng biktima matapos siyang pakitaan ng litrato. At yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Nakuna ng CCTV sa barangay NBBS proper sa Navotas City ang lalaking naka-green na may kasamang 3 bata. Sabi ng mga magulang ng 5-year-old na batang nakapula, nagpaalam ang anak na lumabas kasama ang 2 pinsan nitong Martes. Pero ang batang nakapula, nawala. Hindi na nakita doon sa CCTV kung saan sila dumiretso. Pero palabas sila doon sa area kung saan nakita itong bata natin. 5:45 p.m. Iniulat sa pulisya na nakita ang batang sugatan at duguan sa R10, Sitio Puting Bato sa barangay NBBS proper. Isinugod siya sa ospital. Based doon sa hospital, may laceration siya dito sa may tiyan, sa leeg, tapos may hematoma rito sa may left eye. Kaya may mga pasa rito yung bata. Napuntahan na ng SOCO ang lugar kung saan nakita ang bata. May nakita silang mga basag na mga bote, yung blood stain dun sa mga area kung saan nakita yung bata. And then yung may mga damit na were submitted sa ating crime laboratory. Hindi natin alam kung suspect o kaninong mga damit yon. So we're checking kung ano yung mga kaninong dugo, yung mga nandun sa mga evidence na natin nakuha. May hawak ng suspect ang pulisya. Ang litrato ng suspect ilang beses ipinakita sa biktima. So tinanong ng aming investigator in the presence ng mother na kung ito ba yung nanakit sa kanya. And 3 beses kinonfirm ng bata na yung sa picture na yon tsaka yung sa person of interest namin is yun yung nanakit sa kanya. Yung 2 bata na kasama niya doon sa CCTV, kumuha rin kami ng statement and nag-confirm din na itong person of interest na hawak namin. Hindi pa masabi ng pulis ang motibo ng suspect. Hindi namin makuha ng maayos kasi yung suspect natin, hindi siya malinaw yung sagot niya. Parang dinadivert niya. Kasong frustrated murder at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang inirerekomenda ng pulisyang ihain laban sa suspect. Sinikap namin makunan siya ng pahayag pero tumanggi siyang humarap sa media. Ayon sa ama ng bata, ipapasyal dapat nilang mag-asawa ang nag-iisa nilang anak ng araw na mangyari ang krimen. Nakita ko na lang anak ko. Parang hindi ko na makilala kasi basag daw yung basag yung mukha kasi hindi na makadilat yung isang mata lumulobor. Tapos pati yung ulo. Parang demonyo yung mukha talaga Hindi ko akalain Akala ko simpleng kalaro lang, parang ganun. Nadurog talaga ako nun, sir. Ipinapasa Diyos na lang daw niya ang paggaling ng anak niyang pilit na lumalaban. Dito na papa. Nagumanin siya. Tapos pag lumingon ako, sabi ng anak ko sa akin, gumagano dito nangihingi ng tulong sa akin. Wala kasi akong nagawa Nung mga oras na ito. Gusto ko siyang yakapin. Hindi ko magawa. Sinabi ko lang sa kanila, kakasal mo na yung loob mo, mahal na mahal kita. Yung anak ko gusto tanggalin yung nasa bibig niya, gusto sabihin sa akin na mahal na din ako. Critical po talaga kamaga. Miracle kapag nabuhay daw po, sabi. O-operahan totoo kasi wala, parang sabi ng doktor, wala na daw po siyang bito, parang bituka. Ano na yung bituka, wala na. Kaya pag naoperahan siya, sana kayanin niya. Desidido siyang ituloy ang reklamo. Iareglo ko pa ba yun? Ganun yung tsura ng anak ko, ginawa nilang hayop. Hindi kami papareglo. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.